Missing in action ng tatay namin. Hanggang ngayon, hindi ko siya nakilala. Pero okay lang kasi hindi ko naman siya kailangan. Ang hiling ko lang noong bata ako sana kahit pakitang tao lang, malambing kami ni nanay. Kaso wala Para siyang diring-diri sa amin. Lalo na kay kuya na laging may sakit. Ngayon, ang hiling ko lang, sana buhay pa si kuya. 2 taon lang ang tanda sa akin ni kuya. Kuya ang tawag ko sa kanya, ate naman ang tawag niya sa akin. Immunocompromised siya. Madali din siyang mahapo, yung kahit konting kibot lang, hingal na siya. Tapos lagi siyang may lagnat. Pero kahit ganun si kuya, lahat ng alam ko sa pagluluto ngayon, siya ang nagturo sa akin. Hindi ko nga alam paano niya alam na ganitong timplada ay sakto na. Kahit di pa niya tikman. Basta ang alam ko, may talent siya sa pagluluto. Nalungkot ako nung makagraduate siya ng high school at kinailangan niya ng tumigil. Dahil nga, walang pakisinanay sa amin. Tapos, mas humina siya. Nag-step up na ako noon. Pinilit ko si Aling Riza, yung may-ari ng karinderya sa tapat namin, na kunin niya akong tagahugas at taga-serve. Kalaunan pumayag naman siya, pero ang sinasabi niya kay nanay, hindi niya ako sinasahuran ng pera kundi pagkain lang. Pero hindi yun totoo. 150 ang binibigay niya sa akin araw-araw at busog kami lagi ni kuya. Sabi ni Aling Riza, ayaw niyang ipaalam kay nanay na may sahod akong pera. Para hindi nito kunin sa akin na malaking pasasalamat ko naman. Nakaipon kasi ako kahit papaano. Nabibilhan ko ng vitamins at prutas niya noon si kuya. May baon ako sa school, may pambili ako ng mga projects. Malaking halaga na kasi noon yung 150. Sa mga panahong din yun, may mga kakatwang sinasabi sa akin si kuya. At may napapansin din ako. Ang sinasabi ni kuya, may bumibisita sa kanyang lalaki na kamukha niya at binibigyan siya ng pagkain. Laging ganoon ang kwento niya tuwing pag-uwi ko galing kay Aling Riza. Tapos napansin ko nga na may mga pagkain sa mesa, mga salad, lettuce, mga ganyan. May mga fruit shake din. At isang araw, tuwang-tuwa si kuya. Kahit na hingal siya, nagkwento pa rin. Yung kamukha niya raw kasi na lalaki ang nagdala at nagbigay sa kanya ng mga prutas at gulay, pati yung blender. Maganda daw yung mga prutas at gulay para sa kanya. Mula noon, magpahanggang ngayon, mahal ang prutas. Kaya hindi ko maisip kung sino bang magbibigay ng ganoon kay kuya. Natakot pa nga ako noon na baka nag-hallucinate lang si kuya. O baka sinanay lang talaga yon at nilagyan niya ng lason. Kaya yung una kong blender na prutas, ako muna ang uminom. Naghintay pa ako ng 1 oras. Nung okay pa rin ako, saka ako naginawan si kuya. Alam nyo, medyo nag-improve siya nun. Medyo nagkalaman. Nagkakulay ang pisngi at labi. Kaya gabi-gabi akong nagpapasalamat sa kung sino man ang sumusuporta sa mga prutas niya. Kaya lang, panandalian lang lahat ng yun. Nanghina kasi siya ulit 4th year na ako nun. At nag-isip talaga ako ng mabuti. Kasi may nag-alok sa akin ng trabaho, yung naging student teacher namin sa TLE. Kailangan ng nanay niya ng mananahi. 600 isang araw. Yun nga lang, alanganin ng oras. Gabi hanggang madaling araw. Pag kinagat ko yun, wala na akong magiging pahinga. Kaya kahit ayoko, kasi gusto ko talagang makatapos sa pag-aaral, pero ang pinaka-priority ko nun ay ang kuya ko. Kaya pikit mata akong nag-report sa patahian. Pero tumagal lang ako doon ng 3 linggo. Hanggang isang araw ng Sabado, day off ko,
Nagising ako kasi maingay sa labas ng kwarto at wala si kuya sa tabi ko. Paglabas ko ng kwarto at makitang may naglilinis sa makalat na sala at kusina, tumibok ng mabilis ang puso ko. Alam ko kasing hindi si kuya yun. Payat ang kuya ko. Pero yung lalaking humarap sa akin at ngumiti ay malaman, makisig, maugat din ang mga braso, at mas matanda ng di hamak. Siyempre, kinastigo ko siya agad, pero tinawanan niya lang ako. Kulang lang daw ako sa tulog. Idinahilan niya na lumakas na daw siya ulit dahil sa mga prutas. Naiiyak na ako noon. Alam ko kasi talagang hindi siya si kuya kahit magkamukha sila. Gusto kong makasama ang totoong kuya ko. Pero natahimik ako nung sumeryoso yung mukha ng lalaki. Babalik ka sa school, mag-aaral ka, hindi ka magtatrabaho. Ako na. Abutin mo ang pangarap mo. Pag nagawa mo yun, ibabalik ko siya sa'yo. Ngayon, kung hindi mo titiisin na makasama ako, mamamatay kayong dilat. Bumalik nga ako sa pag-aaral, nag-project para sa mga kulang kong quizzes. Lahat ginastusan ng lalaki. Siniguro niya kasi sa akin na may nag-aalaga kay kuya at ligtas siya. Kaya nagpursigi ako. Sa unang pagkakataon din, may nagtatanggol na sa akin pag inaaway ako ni nanay, pag naiisipan niyang umuwi. Pinagtatanggol ako ng lalaking kamukha ni kuya. Hanggang sa maturete na rin siya kay nanay at umalis na kaming dalawa sa bahay na yon. Naging mapayapa na ang paligid ko, nakapag-aral ako ng maayos, naging dean's lister, scholar. Pero hindi nawala sa puso't isip ko si kuya, ang totoo kong kuya. Siya ang naging inspirasyon ko. Gusto ko na kasi siyang makasama ulit. 6 na taon na hindi ko siya nakasama. Nang makapagpatayo na ako ng sarili kong bahay at may naipon na, bago ko pa man masabi sa lalaking kamukha ni kuya na pwede nang bumalik si kuya, kinausap niya na ako. Bukas, pagkagising mo, nandito na siya. Huwag ka nga lang magtataka kung wala siyang maaalala. Pinatulog siya para makasama mo pa siya ng ilang buwan. Sulitin mo yun. Umiyak ako ng umiyak noon. Masaya ako na malungkot. Kahit pa kasi alam kong hindi siya si kuya, naging malaking parte siya ng buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, malamang wala na rin ako ngayon. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Malungkot siyang ngumiti sa akin sa kahinaplos ako sa buhok. Sa mundong to, Kuya Albert mo ko. Sa mundo ko naman, anak kita. Sa mundong to, malusog ka. Sa mundo ko, wala ka na. Namatay ka. May sakit ka katulad ng kuya mo. Ibinalik niya nga si kuya. Natulog ako ng gabing yon na nakayapos ako sa kanya. Pero pagising ko kinabukasan, si kuya na ang katabi ko. Si kuya na ang huling naaalala, 6 na taon pang nakararaan. Pinadoktor ko agad siya. Tapos, tinaningan na siya. Sabi ng mga doktor, nakakagulat na natagalan niya pang mabuhay dahil sa kondisyon niya. Nakailang palit ako ng doktor. Umaasa akong nagkamali lang yung mga nauna. Pero nauubos na ang savings ko at iisa lang sila ng sinasabi. Hanggang isang gabi, lumitaw ulit yung kamukha ni kuya, si Papa Albert. Kung wala silang magawa sa mundo ko, kung saan mas advance ang technology, mas lalo dito alana. Sulitin mo na lang ang mga natitirang araw. Huwag mo kong gayahin. Huwag mo nang pahirapan ang kuya mo. Kasama ko siya sa pag-aalaga kay kuya ng 3 buwan. Panatag ako na pumasok sa trabaho dahil siya ang kasama ni kuya. Tuwing day off ko, nagbabanding kaming 3.
nanonood ng kung ano-ano, nagluluto, at minsan nagkikwento si Papa Albert tungkol sa mundo niya. Kapareho lang daw ng sa atin, pero mas advance. Yung mga kotse daw doon na hindi na kailangan ng driver. Wala nang mga maids, puro robot na. May mga virtual assistant pero hindi daw tao kundi AI. Masaya ako pag umaga, pero tuwing gabi, halos hindi ako makatulog dahil binabantayan ko ang bawat paghinga ni Kuya. At isang gabi, iginupo ako ng pagod. Ginising na lang ako ni Papa Albert. Umiiyak siya. At sa mga oras na yon, alam ko na. Pero nagwala pa rin ako. Sabi kasi nung huling doktor na tumingin kay Kuya, may 5 buwan pa siya eh. Itang ina, 3 buwan pa lang nun eh. May plano pa kami. Gusto niyang makita yung sunset sa tabing dagat pero hindi na natupad. Ang daya naman kasi. Mabuhay ka. Yun ang gusto ng kuya mo. Hindi pa katapusan ng mundo. Bata ka pa, sabi ni Papa Albert. Aalis ka ulit. Dito ka na lang. Pakiusap ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos nagsimula na siyang umiyak. Gusto ko, kaso inaantay din ako ng mga bata sa ampunan. Bibisitahin naman kita from time to time eh. Ganon nga ang nangyari. Pero hindi na siya ulit nagpakita sa akin. Alam ko lang na bumibisita siya pag may ilang tab ng prep meal ang nasa ref. Pag nalabhan lahat ng marumi kong mga damit, napalitan ng punda at bedsheet, pag sparkling clean ang bahay at planchado lahat ng uniforms ko. Tapos may fresh na bulaklak sa vase at na-trim din ng mga hedges. At pag nasa paligid ang amoy ng pabango niya. Hindi na ako nag-asawa o nagtangkang magkaanak pa. Natatakot ako eh. Hereditary kasi ang sakit ni Kuya. Nakuha niya yon sa side ni nanay. Ayoko na may isang batang dumanas pa ng hirap na dinanas ni Kuya. Ginawa ko na lang din ang ginawa ni Papa Albert. Ginugugol ko ang mga libreng oras ko sa mga batang iniwan o nawalan ng magulang. Katulad sa mga naunang nagkwento, hindi ko alam kung paanong naging posible lahat ng naranasan ko. Ang alam ko lang, talagang nangyari. Kasi kung hindi yun nangyari, baka nga namatay na akong dilat. Lagi ko na lang iniisip na sa ibang mundo, may katulad ko at ng kuya ko na masayang namumuhay, na masaya, walang sakit, walang paghihirap.